Isa ngayon sa mga problema ko dito sa tanim ko, mga kuhon. Dahil kinakain nila itong dahon ng mga tanim ko. Kaya peste talaga itong mga kuhon na ito. Yung mga ibang dahon kinain nila, halos yung puno na lang natira. Yung nauno kong tinanim na pechay, halos walang natira. Nagsisimula pa lang silang lumaki, inatake na sila ng kuhol. Halos ugat na lang yung mga natira. Buti itong mustasa na buhay, hindi agad nila inatake. Katulad nitong kalatanim yung kamatis, mga isang linggo pa lang inatake na ng kuhol. Puno na lang itong natira. Ngayon naman, para mapakinabangan itong mga pesting coal na ito, gawin natin coal fertilizer. Ang unang gawin natin, kolektahin natin lahat ng mga coal. Saka natin lagay sa isang lalagyan. Maliban sa coal, kailangan din natin ng molasses, container na paglalagyan at pangmarka. Kapag nakuha na natin mga coal sa ating mga garden, hugasan naman natin ngayon para matanggal yung mga buhangin. Kahit dalawa o mga 3 beses lang. Pag naugasan na natin, basagin naman natin ngayon yung shell niya. Dahil masyadong matigas, ibasagin na natin basagin hanggang sa maubos. Dahil medyo matigas at matalim itong mga shell niya, medyo mag-ingat lang sa pagdakot dahil baka makasugat. Para din kasi siya mga bubog. Kapag nabasag na natin yung shell, lilipat naman natin ngayon sa isang blender. Saka natin i-blender. Kapag wala naman kayong blender, pwede nyo namang tagtarin o durugin na lang mabuti. Kahit huwag yung nakunan yung shell dahil hindi naman natutunaw yun. Pwede rin natin gamitin yung golden coal yung nakuha sa bukid. Kapag na-blender na natin, lagay naman natin yun sa pag-iimbakan natin. Tapos haluan na natin ng molasses. Ang ratio naman niya 1:1. Kung 1 kilo yung coal, 1 kilo rin yung molasses. Kung wala naman kayong molasses, pwede kang gumamit ng asukal na pula o muscovado. Kapag nilagay na natin yung molasses, haluin natin mabuti. Saka natin yung takpan at lagyan ng date. Kapag tinakpan natin, huwag natin ganong higpitan para makasingaw yung hangin. Kapag natakpan na natin, lagyan naman natin ng date. 8/22/2025, August 22, 2025. Kahit 10 days na natin na imbak, pwede natin itong gamitin hanggang 6 na buwan. Pagkatapos natin malagyan ng date, ilagay naman natin ngayon sa malamig at malilim na lugar. Pagkaraan pa ng ilang araw, pwede natin balikan para gamitin. Ang date ngayon September 5, kaya pwede nang gamitin lampas na 10 araw. Ngayon na pwede natin gamitin. Kung titignan natin yung loob, parang medyo tumigas yung ibabaw niya. Kaya ang gawin natin, haluin muna natin para matunaw yung nasa ibabaw. Parang tumigas kasi siya. Kaya haluin lang natin ng haluin hanggang lumambot, hanggang matunaw. Ngayon pag nakita natin wala nang buo-buo, pwede na. Hugasan lang natin ito pinanghalo natin. Dito na rin sa gagamitin natin na pang spray. Gamit lang muna ako ng pang 1 litro dahil pang i-spray ko lang naman ito sa maliit na halaman. Ang sukat naman niya sa bawat 1 litrong tubig, 1 kutsara. Pero pwede rin naman kahit 2 kutsara. Hindi na masusunog yung halaman dito dahil organic. Yung iba sinasala pa nila, saka nila ilipat sa ibang lalagyan, saka doon nila i-imbak. Ang paraman na gagamitin ko, kung saan ko pinarmen, doon ko na rin i-imbak. Dahil nga coal, meron pang matitigas na bagay na hindi pa natunaw, sasalain ko na lang yun kapag ilalagay ko na sa sprayer. Ito, kumuha lang muna ako ng imbudo, saka ko lalagyan ng tela para gamitin pang sala. Haluin pa natin ng konti para yung pataba humalo sa tubig. Saka na natin yan isalin sa sprayer. Yan, hanggang sa pampuno. Pag napuno, natakpan na natin. Ngayon naman subukan na natin, no? Ngayon pwede na. Meron ako naninilaw ditong sili. Isprayhan natin ng coal fertilizer para matanggal yung paninilaw. Yaman kasi ito sa nitrogen at calcium. Gayon na rin sa amino acid. Maganda rin itong i-spray sa mga bagong tanim na halaman para mabilis lumaki. I-spray din natin dito sa kamatis. Pwede rin natin i-direct para mabilis lumaki sa mga bagong tanim nating halaman tulad ng talong. Kahit dito rin sa sili, para maiwasan ang kulot sa sili.
Ang isa kasi sa mga dahilan kung bakit nangungulot ang sili dahil sa calcium deficiency. Kaya kung isprayan natin at didiligan ng cool fertilizer, pwede nating maiwasan ang pangungulutan daw ng sili. Katulad ng ganito, maiiwasan natin ito sa paggamit natin ng cool fertilizer twice a week. Pero pwede rin kahit araw-araw. Pwede natin itong idilig sa spray sa halaman. Hindi naman ito nakakasunog dahil organic. Dito na natapos yung video natin, pero bago lubusang tapusin, kung bago ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutang taniman natin ang subscribe button at notification bell para like and updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.